Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 75 ng Stolen Life, araw ng Biyernes. Nagpunta na nga sila sa parke upang mag-date para nga naman pag-usapan nila yung kanilang future at hindi nila pag-uusapan si Farah. Para naman makapag-relax sila, di ba? So yun nga, dahil nga ini-enjoy nila yung moment na sila yung magkasama at ito yung mismong araw ng pagdala kay Farah sa mental facility. Kaya gagawin nila ang araw na to na talagang quality time na sila mismo yung magkasama, di ba? So, yun. Samantalang ito namang si Farah talagang wala talaga sa sawisyo dahil para ba siyang nababaliw na eh. Kumbaga yung nasa isipan niya puro paghihiganti na lamang, samantalang itong sina Lucy sa si Darius nag-uumpisa na sila ng panibagong buhay, di ba? Ngayon, isasakay na nga itong si Farah sa may van. Ngunit, meron pala siyang masamang binabalak. No? Ang isipan niya is makapaghiganti, kaya siya kumakas. Nilabanan niya yung dalawang nurse. Natalo niya. Kaya nakaligtas siya dito. Nakatakas siya. Biruin mo mga kapuso, kalokohan lang talaga kasi nakaligtas dito si Farah, dala-dalawa yung pumipigil sa kanya at nakuha niya yung injection na talagang pampatulog. Ngayon, eto na, sabi naman ni Lucy, alam mo, ginawa ko naman ang lahat para maging mabuti. Kasi kapatid ang turing ko kay Farah nung mga bata pa kami. Si Auntie Belen, saka si Tio, kami yung pamilya. Pero lahat na ng bagay, hindi kayang tanggapin ni Farah kahit ako yung nagte-take advantage sa kanya. Ako pa yung sumusuyo sa kanya. Pasensya ka na laban na pag-usapan natin siya. Dapat hindi natin siya pinag-uusapan dito. Sabi naman ni Darius, okay lang love. Mabuti pa, ipagpatuloy na natin yung plano natin na magpakalayo-layo na lang at kalimutan na lang natin si Farah. O mabuti pa nga yun. Bahala na siya sa buhay niya. Siya nga pala, pagpatuloy na rin natin yung second honeymoon natin. Para naman magkaroon na ng kalaro si Cheska. Sa gitnang kukunin ko lang yung wine. Ngayon, pagkakuha ni Darius, nagulat siya. Para anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na nandito kami? Ha? Paano mo nalaman? Ngayon, hinihintay ni Lucy si Darius. Sabi niya, ang tagal naman ni Darius. Tatawagan niya na sana. Sabi niya, kanina pa yun baka mayroong binibili. Ngayon, kukunin na ni Darius yung cellphone dahil nga tumatawag na si Lucy. At nakaabang nga yung injection nga nito ni Farah. Tinurok niya sa batok. Kaya nasaktan si Darius. Aray, ano yun? Ano yun? Para, ano yung tinurok mo sa akin? Bigla na siya nanghina at nakakaramdam na nga ng antok. At tuluyan na nga siyang nawala ng malay. Ngayon sabi naman ni Farah, okay, sasagutin ko yung tanong mo kung bakit ako nandito. Naparito ako para kunin ka, Darius, dahil akin ka lang. Mapapasa akin ka na rin sa wakas. Nababaliw na talaga si Farah na wala na siya sa katingnuan. Ngayon sabi niya, tawag ka ng tawag bahala ka maghintay dyan. Kinuha yung cellphone ni Darius. Inahayaan niya lang mag-ring ng mag-ring kasi nga si Lucy nag-aalala na rin. Diba? Kasi nga parang may mali na nga nangyayari. Nag-text si Farah, sabi niya, wait lang love. Sabi naman ni Lucy, may pa-wait pa. Hindi niya sinasagot yung tawag ko. Ano kaya yun? Napaisip tuloy si Lucy, diba? Ngayon, nakita si Farah nung gwardiya sa may park. At sakto naman tumawag tong Delgado Medical Health Clinic para ibalita nga nung dalawang nurse na nakatakas nga yung pasyente si Farah Rigor. Nagulat si Lucy kasi nga merong bad news. Sabi niya, nasan na po siya? Hindi ho namin mahanap Sige ho, pagpatuloy niyo lang po yung paghanap sa kanya. Tapos humingi na rin po kayo ng tulong sa mga pulis. Naalala kasi ni Lucy na dinadalangin nga ni Farah na mamatay na nga si Lucy. Ngayon, nakita nga si Farah nitong gwardiya. Ma'am, ano po ginagawa nyo kay sir? Kasi nga sabi nga ni Farah dito, kuya tulungan nyo po yung asawa ko kasi lasing po siya Nalasing po siya dun sa alak na ininom niya. Ngayon, siyempre tinatawagan na siya ni Lucy, itong si Darius. Sabi niya, Darius, ba't hindi mo i-pick up yung phone call ko? Meron akong masamang ibabalita sa'yo, nakatakas si Farah. Sabi naman ni Farah, thank you kuya sa pagtulong mo sa akin. Kasi nga bigat nga ni Darius, di niya maisakay sa sasakyan. Sabi niya, akin ka lang Darius. Sa wakas, nasa akin ka na rin. Ngayon, text nga tong si Lucy. Sabi niya, bahala kang maghintay dyan. Kakahintay sa asawa mo. Hinayaan niya lang yung phone ni Darius.
Sabi naman ni Lucy, nasan ka na ba? Nag-aalala na ako sa'yo. Ngayon, pinatakbo na nga ni Para tong sasakyan ni Darius at tumakas na nga sila. Ngayon, nung umalis na nga si Lucy para puntahan yung sasakyan nila, nakita niya nawawala yung kotse ni Darius, yung kulay itim. Sabi niya, saan naman kaya nagpunta yun? Ba't nawawala yung sasakyan niya? Tapos sabi naman ni Para, hinahawak-hawakan niya si Darius habang walang malay. Sabi niya, alam mo, pakipot ka pa eh. Alam ko rin naman na sa akin din ang bagsak mo, sa akin ka rin mapupunta. Tayo lang dapat ang magkasama, Darius, dahil akin ka lang. Kahit anong mangyari, sa akin ka lang. Ngayon, tumatawag pa rin si Lucy. Diba? Binabasa niya yung text. Ngayon, sabi naman ni Lucy, maging sa text, hindi rin siya nagre-reply. Ano na ba talaga nangyayari? Ngayon, buti na lang, dumating yung gwardiya. At napuntanungan nga ni Lucy, sabi niya, Kuya guard, ano po yun, ma'am? Nakita niyo po ba yung sasakyan dito na kulay itim? Sasakyan po yun ng asawa ko eh. Akong ganon, kayo po ba ang asawa? Opo, bakit po? Naku, sabi nga nung gwardiya, nakita ko kasi yung isang babae. Tinulungan ko po siya dahil humingi po siya ng tulong sa akin. Sabi niya, tulungan ko raw pong isakay sa kotse yung asawa niya. Dahil lasing daw po, wala pong malay. Ngayon, pinareview yung CCTV footage. At kitang-kita nga sa CCTV na si Para nga mismo ang gumawa. Tinurukan niya ng injection sa may bandang batok. Ngayon, sabi ni Lucy, si Para nga ho yan. Hindi kasi makilala yung identity dahil nga nakatalikod eh. Pero siya talaga. Yung likod, diba? Sabi niya, walang niya ka talaga, Para. May ginawa kang masama sa asawa ko. Ngayon, eto na, gabi na. Nung nagkamalay na nga si Darius dito, dahil nga masakit ang ulo niya eh, dahil tinurukan siya ng injection na pampatulog eh. Tinatalian na pala siya ni Para, ginagapos na siya sa may loob ng sasakyan. Eh syempre, nakapanlaban pa si Darius dahil nga mas malakas siya, nakatakas siya. Tumalsik si Para sa may sahig, sa may kalsada. Samantala, ayon sa police report, na nare-review na ng mga pulis yung CCTV footage kung saan dumaan yung sasakyan, ngunit wala pa talagang identity o pagkakakilalan kay Para dahil nga nakatalikod nga to sa CCTV footage. Sabi naman ni Lucy, gawan niyo po ng paraan, si Para rigor lang po talagang pwedeng gumawa nito ng masama sa amin. Ngayon, eto namang si Cheska ay nahanap ang daddy niya. Mami, ba't wala po si daddy hanggang ngayon? Anong oras na? Anak, busy pa kasi ang daddy mo, baka overtime siya sa work eh. Kung gano'n, hindi po siya makakauwi ngayong gabi. Gaya po pa to nung nag-outing siya sa may Davao, ilang araw po siyang hindi nakauwi. Parang gano'n na nga anak. Pwede po ba natin siyang i-video call para po makapag good night kiss man lang ako sa kanya, makita ko siya bago ko matulog. Sabi naman ni Lucy, anak, hindi kasi pwede, busy kasi ang daddy mo. Buti pa ipag-pray na lang natin siya na ligtas siya makauwi. Sige po, ipag-pray po natin siya. Mabait na bata talaga si Cheska, no? Pinagdasal niya ang daddy niya na sana ligtas ito makauwi at magkasama sila agad. Ngayon nakita niya na lumuluwa si Lucy, ang mami niya. Pero sinuwipe niya yung tears niya, diba? Ngayon ito namang si Darius tumatakbo na, tumatakas. Sabi ni Para, akin ka lang Darius, hindi ka pwedeng umalis. Saan ka pupunta? Syempre hawak ni Para yung kotse nga ni Darius kaya bigla agad siyang sumakay ng sasakyan. Ngayon, sobrang bilis ng kanyang pagmamaneho, binunggo niya si Darius para ito'y mawalan ng malay. Diba? Binunggo niya. Napahamak si Darius dito. Wala na talaga makakaligtas sa kanya dahil dalawa lang sila sa kalsada na yan eh. Tapos ang dilim pa ng daan. Ngayon, nung nawalan ng malay si Darius, gumulong pa siya dito eh. May mga sugat na siya, duguan na siya dito. Biglang bumaba si Para at talagang masama ang titig niya dito. At dito na po nagtatapos ang review and recap natin para sa araw na to mga kapuso. Abangan natin ang huling linggo ng Stolen Life sa darating na Lunes, February 26, 2024. Na kung saan ay para bang walang alam itong si Para na nawawala nga itong si Darius. Kumbaga siya, patay mali siya, diba? Sabi niya kay Lucy, nahanapin daw si Darius dahil ayaw doon niyang mawalan ng ama yung magiging anak nila. Ngunit pinagmukha pa rin talaga ni Lucy na nakunan ka Para. Wala kayong anak ni Darius. Wala na. Ngayon syempre dahil nga sa sobrang pagkadesperada nito ni Para, papatay na lang daw niya ang sarili niya. Sasaksakin niya yung kanyang tiyan. Ano kaya ang kahinatnan ng pangyayari nito mga kapuso?
at nawawala si Darius. Saan kaya siya napunta? Saan kaya siya dinala ni Farah? Na magpasa hanggang ngayon umiiyak si Cheska, hinahanap pa rin niya ang kanyang daddy Darius. Yan ang pakatunghayan natin sa Lunes mga kapuso. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sinusubscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Stolen Life and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso, maraming salamat and God bless us all.